Alright. Sige, wait. Balhin man. Dari sa kanya. Sabi ko, sodium. Sodium carbonate na tayo class. Sige, sodium carbonate. Sodium carbonate is different from sodium bicarb ha. Itong sodium bicarb, that's NaHCO3. That is our baking soda. This time, sodium carbonate is Na2CO3. However, although the same sila, I mean different sila na chemical substance, they share the same uses or applications. Number one, they are both antacids. So that's anti-acid. And for an antacid, parehas silang hindi pwedeng more than 1 week mong iti-take because they both cause rebound hyperacidity. Parehas din silang carbonating agent when we make our carbonated drinks, or in the pharmaceutical na side, we use this carbonating agent to make our effervescent preparation. So later, mag-discuss ako what an effervescent preparation is. And then, sodium carbonate is a reagent used to make the Benedict's solution. Si Benedict solution class, ma-encounter nyo yan in your biochemistry. So you will have your other chemistry, the biochem in your second year. And si Benedict's solution kasi ginagamit natin yan as a reagent to test the presence of reducing sugars. Okay? So meaning, test ito for carbohydrates or for our sugars. Sa biochem, you will learn na yung sugars pala natin, may different classifications yan siya. So si Benedict solution, madedetermine niya if reducing or not yung isang sugar. So yung reducing na yan, I'm talking about the process of reduction. If you can still remember, mag-quiz tayo yan tomorrow. Diba, reduction means there is loss of oxygen, or pwede din naman siyang gain ng hydrogen, or titingnan natin ang oxidation state niya. Kung bababa yung oxidation state, example, meron kang iron. If bababa siya, for example, meron kang iron na positive 3, magiging iron siya na positive 2. So, bumaba yung kanyang charge, yung kanyang oxidation state. We call that reduction. So, meron tayong mga sugars or carbohydrates class na kaya nilang mag-reduce, especially metals. I-reduce nila yung oxidation state ng metals na yan. So, yan yung tinitest for Benedict's test. And para mabuo natin yung Benedict's solution na yan na ginagamit for Benedict's test, we need the sodium carbonate as an alkalinizing agent. It's a basic substance, definitely, because it is an anti-acid or antacid. But you will have more of the discussion about reducing sugars sa biochem na ha. Kasi ano yan siya, kasali yan siya sa mga chemical substances involved sa life. Kaya siya tinawag na biochemistry, study of chemical substances sa life. Alright? So, we have different types of sodium carbonate, but the types here is classified if meron silang kasamang water or hydrates sa kanilang crystal lattice form. So just like sodium carbonate, which is our anhydrous soda ash. Anhydrous ha, meaning wala siyang water. So as you can see, susulat siya as Na2CO3 only. So the base form of sodium carbonate, anhydrous soda ash. Itong trona naman, this is our sodium carbonate dihydrate. Meaning meron siyang dalawang water sa kanyang crystal lattice. For example, may crystal ka dyan ng sodium and then carbon, oxygen. Meron kasamang water doon sa kabuuan
ng crystal. So, dalawang molecules ng water ang kasama dyan sa trona, while 10 naman for our washing soda, soda crystals, or sal soda. Okay? So, you just have to be familiar with the amount of water present in each type of sodium carbonate. So, meron yan silang kanya-kanyang amount for a while. Okay, sige. Noted na Miss Amper. Right? So, ano ba yung tinatawag na effervescent preparations? Kasi kasama dito, di ba, si carbonate, si sodium carbonate, ginagamit siya as carbonating agent for our effervescent preparations. I believe I have mentioned this already sa inyo, no? We have preparations sa pharmacy in which these drugs are dispensed either as powder or tablets, and we need to dissolve either the tablet or the powder in a glass of water, and as we dissolve them, there is production of a gas. Okay? So yung liquid na natunaw na yung drug, yun na yung iniinom natin. Ano ba examples neto? Can you think of a drug or a drug preparation dispensed as a tablet, pero tinutunaw natin siya sa tubig. Tapos, nung tinunaw natin siya sa tubig, nangyari sa kanya, nagbula-bula. Sa example ato. Yes, Isagire. Yung Berocca po, ma'am. Okay, yung Berocca, that is correct. But Berocca is a brand. Berocca contains vitamin B complex, vitamin C, and minerals. So, madaming minerals yun. Basically, that's a supplement. Pag sinabing Berocca, it's a brand. What else? Yun lang ba? Baka meron pa kayong alam. Pag inuubo kayo, yes, Mr. Kadungog. Yung Flumasil po, ma'am. Okay, yung Fluimucil. The fluimucil class is acetylcysteine. Ito yung pangalan ng drug ha, yung kanyang generic name. Kasi fluimucil is also a brand name. Okay? So, fluimucil class is a mucolytic. Pampahumok siya sa plema. Right? So, parehas sila. Acetylcysteine, si fluimucil is dispensed as powder. Meron tayong 200 and 400 milligrams the doses per powder, and usually binibigay siya for children, and yung for adult natin is the 600 milligrams, and that is dispensed as big tablet, and both of that, the powder and the tablet, should be dissolved in a glass of water before taking it. Okay, now just like the 600 milligrams na tablet of Fluimucil, Berocca is dispensed also as an effervescent tablet. Right? So, bakit natin yan siya ginagawa as effervescent na tablet? Bakit hindi siya diretsong iniinom just like the normal tablet that we have? Nalalagay mo siya sa mouth mo and then inom ka ng water. Because effervescent siya class, lisod pod kung idiretso nimo siya sa imong baba niya mag-inom kag tubig, sa imong baba siya magbula-bula. Diba? Dili taganahan ana atong baba na hinuon ng magbula-bula. So dito sa siya nato ibutang sa glass of water. And what is the reason why naka-effervescent preparation siya? That is actually for palatability. Okay? So, ito kasing effervescent preparations, pag nilagay mo siya sa tubig, magre-release siya ng gas. Okay? Di ba sabi ko kanina, magbula-bula siya, no? Pag ibutang mo siya sa tubig, magbula-bula siya. And that gas produced is carbon dioxide. Itong carbon dioxide will give us that pleasant taste. Okay? That's the purpose. Palatabi ko lang di ay for a while. Palatability. Okay? Again, carbon dioxide will give us that pleasant taste kasi most of these drugs like acetylcysteine, they are bitter. Some of them have unpleasant taste talaga. So to mask the unpleasant taste class, we prepare
the medicine as effervescent preparation so that when the carbon dioxide is released, the unpleasant taste of the drug will be masked. Matago siya. Hindi mo na siya malasahan. Malasahan mo na lang yung sparkling taste ni carbon dioxide. Okay, so the same purpose nung carbon dioxide sa effervescent preparations doon sa carbonated drinks natin like sa Coke, yung carbon dioxide there is to give us the sparkling taste ng mga Coke, ng mga other carbonated drinks. So, kaya nga siya tinawag na carbonated drinks kasi literally, this contain, um, this contain class carbonate or bicarbonate. Tapos, ano siya, combine siya with organic acids. Take note ha, organic acid dapat. Meaning yung acids na merong carbon. Hindi pwede yung mga hydrochloric acid dito walang carbon ito. And then itong mga sulfuric acid, nitric acid, these are inorganic acids. They are very strong acids. So hindi natin yan sila iniinom ng basta-basta. So we are going to use organic acids for our effervescent preparations. Right? So, ang tendency niyan, we have the acid plus the base, tapos tunawin mo siya sa water, may water ka dyan na involved, mag-produce yan siya ng carbon dioxide. So, this is not the usual neutralization reaction ha. The purpose of the effervescent preparation is to release the carbon dioxide. I hope that is clear. Do you have questions or clarifications? Okay, you want to clarify something? So, class, as pharmacist, or you are pharmacy students ngayon, if you know someone who is taking a drug or a medication that is an effervescent preparation, you have to educate them how to properly take those medicine. They really have to dissolve the drug in a glass of water before taking it. Hindi pwedeng diretso sa bibig. Dili na siya murag katong lollipop na yung lollipop no nga ginatuslo-tuslo tapos magbuto-buto sa baba. Dili nga to. So we really have to uh, educate them na yun yung pag-take. Kailangan itunaw siya sa tubig. And additional information, most of our effervescent preparations contain, di ba, either carbonate or bicarbonate. So, pwede itong sodium carbonate or sodium bicarbonate. Plus, usually, ang ginagamit natin is a combination of tartaric acid and citric acid. So, dalawa sila. Usually, ginagamit natin combination ng ating effervescent preparation. So, bakit kailangan dalawa? Kasi kapag tartaric acid lang ang ginawa mo, if you're going to make a tablet, the tablet will easily crumble. Okay? Magka-crumble siya, meaning dry masyado yung formulation na madali siyang masira. Madaling mag-crumble yung tablet. So, dry masyado yung magiging end product. Tapos, kung ang gagamitin mo lang is solely, siya lang isa, citric acid, the preparation will be very sticky. So, kung powder siya, magpilit-pilit sila no, hindi na siya pleasant also to the eyes, guys. Sticky kaayo siya. And at the same time, mahirap siyang gawin as tablet. Mahirap mo siyang i-dissolve. Pag sticky kay mo, stick yun siya together yung mga powder. Mahirap na siyang i-dissolve after. So, to cancel out the effect of each, okay, kino-combine na lang natin silang dalawa para nasa gitna lang. Hindi siya masyadong dry, hindi din siya masyadong basa na sticky siya masyado. So, nasa gitna lang. And this is the reason why we combine the two, tartaric acid and citric acid, aside from either the carbonate or the bicarbonate. Okay? Sige. Sige. Na may gustong i-clarify, you may ask questions, class. Wala? Yes, Miss Alman. Okay, sit po. Ma'am, paano po mabalaan if kuan siya, ma'am, effervescent?
Paano mabalaan if effervescent preparations? Plus, that is the reason why you really need to read the label. Nasa label talaga yan ng ating mga preparations if it is an effervescent tablet or an effervescent powder. So, before you dispense it, tingnan nyo muna kung anong klaseng tablet siya. Nilalagyan talaga yan nila ng label class ang bawat tablet. Kasagaran sa itong mga tablet ang nakalagay lang film-coated tablet. So if it's a film-coated tablet, yun yung usually na ilalagay natin sa mouth and then para matulo na to siya, mainom taog tubig. Mga film-coated tablet yan sila. Usually. As in tablet lang siya tapos meron lang siyang nakapalibot na film to keep the tablet intact. Pero may mga tablets talaga na sa label, nilalagay talaga nila na it's an effervescent tablet. So pag nakita niyo yun, automatic, you really need to tell your patient, to tell your customer to dissolve the tablet first in a glass of water before drinking it. Okay? Kasi mga ano na yan sila, dito kasi sa atin sa Pilipinas, yung mga gamot natin ay prepared na. Meaning, piniprepare na sila ng manufacturing laboratory and ang binibenta na natin sa loob ng pharmacy ay complete product. So, igo na lang yun siya i-take sa atong mga patients. So, you really have to read the labels kung anong klaseng tablet yun siya. Kung mag-work kayo sa abroad, nag-compound pa kasi ang pharmacist nila doon. So, maraming gamot sa ibang countries na hindi talaga siya prepared by a big manufacturing laboratory, yung hindi pa naka-blister pack, hindi pa talaga siya complete, no? So, ang ginagawa ng mga pharmacists doon sa abroad, sila mismo yung gumagawa. Okay? So, for example, may order ng 30 tablets, sila pa mismo yung gagawa ng 30 tablets na yan. And that's the difference sa practice natin, especially doon sa Western countries, naga-compound yun ilang mga pharmacies din to. When I say compound class, preparation of yung drug product high in small quantity. Kasi pag manufacture na ang pinag-uusapan natin, large quantity na yon na kapag pupunta kayo sa mga manufacturing firm, milyon-milyon nga tablets ilang ginabuhat in a single cycle. Natay duty ana ha, kabaliman mo ana no? Na you will have your manufacturing pharmacy internship and we don't really have a manufacturing firm here in our city. So, most of the time, punta tayo ng Manila for your internship. So, you'll be staying in Manila or in Luzon for 2 months or more than 2 months to complete the internship. So, that will be in your 4th year. So, you have to pass all the subjects first sa pharmacy before mo mag-internship. Okay? Sige. So, first year pa lang paghandaan nyo yan kasi hindi madali. I mean, when it comes to financial na aspect, no, medyo makakagastos talaga tayo since we will be staying for a long time sa Luzon. Yes, Miss Laurel. Excuse me, ma'am. So, since dilute man yung ano, ma'am, yung effervescent, effective pa rin po ba siya, ma'am? Like, same pa rin yung, ano niya, yung effectiveness niya. Oh, same Like, pa rin. hindi, Oo, same pa rin yung kanyang efficacy even if it is dissolved in water. Okay? As long as mainom mo lahat. Kung dinisolve mo siya sa isang basong tubig, ubusin mo talaga yung isang basong tubig. Kasi andyan lahat yung iyong gamot. Kasi pag 1/2 lang ang ininom mo, yung efficacy niyan, bababa talaga kasi hindi mo nainom lahat ng drug. Okay? So, pero ang advisable talaga class, bakit sinasabi ko talaga na 1 glass of water? Kasi yun talaga ang correct amount of water class needed for the drug to be dissolved at the same time it will aid in the absorption. Hindi kasi talaga natin ma-absorb yung gamot pag hindi yan siya na-dissolve. So pag iinom kayo, hindi lang effervescent preparation ha, kahit yung mga usual film-coated na tablet, like the Biogesic, pag inumin mo yan siya,
pag ano nimo, dapat isa ka baso gina ka tubig imong inom mo, dili isa ka ladok. Kay usahay kita kung natulon na nato ang tambal, okay na. Actually, isa ka basong tubig talaga dapat yan. Okay, para efficiently ma-dissolve ang tubig, ang drug, and then ma-absorb, and then yun na, magiging ah ano yan siya, makaka-help yan siya sa kanyang efficacy kasi ma-absorb mo lahat ng drugs na nandoon sa tablet. Right? May nakikita kasi akong umiinom ng gamot na ibutang ang tambal sa baba, tapos isa ka sip lang ng water. Ano ba na? Mahirap tunawin ang gamot niyan, class, kung isa lang ka lunok ng water ang ininom mo. So, magdugay ang effect ana kay kanus pa na siya matunaw. Pwede siyang maging effective, pero matatagalan ka. Matatagalan yung pag-effect niya sa body kasi maghihintay pa kung kailan siya ma-dissolve. Okay? So, mo na nga nagdali ka, niya, wa man ka niinom og tubig. So, paano na-dissolve yung tablet mo sa loob ng body mo? 'Di ba? So, pag hindi yan siya na-dissolve, lisod na siya, class, dili magud na siya ma-release ang tambal kung dili ma-dissolve. Either tablet or capsule, kailangan ma-dissolve talaga yan siya para ma-release yung gamot. Okay? So, mainom kag daghang tubig. Usually gina-recommend as much as possible distilled water kasi distilled water is pure water. H2O lang talaga siya. Pag sinabi mo kasing tap water, it's water, the H2O, but meron yan siyang mga maraming minerals na kasama. Kasi tap water siya, hindi siya na-purify. So, kung ano mang tubig yung nasa ilalim, kay diham gid na siya gikan sa ilalom, no, sa yuta. So naiinom din natin yon. And some of these minerals may have interactions with the drug na iniinom natin. So pag nagkaroon yan ng interaction, pwede kasing hindi na maging effective yung gamot mo kasi nag-interact na siya doon sa mga minerals na nasa tubig. So kaya distilled water. Even yung mga antibiotics, class, for reconstitution, I don't know if you have observed that kung nag-antibiotic mo sa una, 'di ba, bumibili tayo ng antibiotic sa pharmacy tapos dinidispense siya as powder. Tapos minsan nag-a-ask tayo sa pharmacy na i-reconstitute siya. Yun yung sila yung magtitimpla ng gamot, lagyan nila ng tubig. So dapat yung tubig dyan na nilalagay sa suspension ng antibiotic, distilled water din. Kasi magkakaroon niya ng interaction ng mga distilled, yung mga minerals sa tap water. Wag naman cold. Actually, para mas mabilis yung pag-dissolve ng ating gamot, no, inside the body, kailangan ano yan siya, lukewarm. Hindi naman mainit, ha, grabe. Lukewarm lang. Lukewarm lang ang ato ang isabay para mabilis ang dissolution. Yan lang talaga yung need natin. Matunaw siya. Hindi yan siya matunaw, wala yan siyang effect, class. Lain pud no, giinom nimo siya tablet, paglibang nimo tablet gihapon siya, wala siya natunaw, murag malunggay lang. Kaon nimo siya as dahon, paglibang nimo dahon gihapon. May ana ang ato ang tablet kung hindi siya ma-dissolve. So, enough water ang needed. 1 glass of water. Yan yung tamang pag-inom. And water, ha, hindi juice. Hindi mga coffee, unsa pa ng mga ginainom nila. No, kay lain daw ang tambal. So, ang ilahang isabay, juice. So, unsa na nga juice? Mostly sa mga juices natin are acidic, no? Kay mga orange juice, these are acidic substances. And some of these drugs will be destroyed kapag nagkaroon ng contact with an orange juice, may mga interactions na involved. So, hindi dapat, or even milk, wag naman din milk. Tubig lang talaga na distilled water. Okay? And hindi din yan siya ginatsuha. Kaya basig ang uban sa inyo, dili ninyo matulon ang tablet. So, usapon na lang sa ninyo siya itulon. Number 1, pait kay na, class. Our drugs are really unpleasant in terms sa taste. So, huwag nyo na namang i-chew. Unless na lang kung
Nakalagay sa label, it's a chewable tablet. I hope you have seen a chewable tablet. Kremil S is a chewable tablet. And since it's a chewable tablet, i-chew nyo talaga. Okay? So, yan yung time na i-chew mo. Kremil S, hindi naman siya, di man lain ng Kremil S, marag na siya bubblegum na taste. I-chew nyo talaga siya kasi hindi yan siya magiging effective kung hindi niyo siya gi-chew. Kasi, wala yan siyang disintegrating agent. Kahit pa magkaroon yan siya ng contact with water, hindi yan kasi siya magdi-disintegrate. Hindi yan siya magbe-break into small pieces inside the body. So, ikaw mismo ang magbe-break sa kanya by chewing. Aside from Kreml S, we have Bonamine. Yung para sa motion sickness, kana ganing mag-travel mo, inom mo Bonamine. Bonamine is actually a chewable tablet. Tapos matingala sila, wala man effect ang Bonamine. Uy, ano man, kaya wala gitso, paano to magkaroon ng effect kung wala niya mo siya usap. Okay? So, as pharmacist, trabaho natin yan na turuan ng ating patients paano properly i-take yung mga gamot natin. So, even if hindi pa kayo registered pharmacist, since you know these things, help us educate the community on how to take these drugs. Okay? Kasama dyan yung, Bonamine. And then yung Bonamine na yan, syempre, i-take mo siya an hour before ka mag-travel. Kay, syempre, i-break mo pa siya. Patunaw pa siya inside. So, maghintay ka pa kung kailan siya ma-absorb. Tapos, naglarga na ka. Paglarga sa bus, anha pa kung di mo siya gitake. So, mga after an hour, abot na lang kasi imong padulngan class, wala pa na-absorb yung mga ginatambal. So, wala na to siya effect. Naglipong-lipong na ka, no, sa imuhang pag-travel. So, that should be an hour before ka mag-lakaw. Okay? Anything else? Sina pa may gustong ipagana? Ang malic acid and ascorbic acid, okay lang sila na single acid na sa preparation ng ating effervescent tablet. So, it will give us a tablet na hindi easily mag-scramble, hindi din sticky, so in between. So they can just stand as a single acid for our effervescent preparation. Okay lang sila. Anything else? Wala na. So make it a habit to read the labels of our drug products para alam niyo kung paano din siya i-take properly. Okay? Now, what else? Wait. For a while, ha? Sandali. For a while. Sige. So let's continue with another compound of our sodium. We have the sodium chloride. Sodium chloride or our NaCl. So si NaCl, that's that salt na ginagamit talaga natin, the table salt or the rock salt. Or sometimes we call this as our solar salt. So, ano ang gamit nito? Sa day-to-day lives natin, syempre, ginagamit siya as condiment sa mga niluluto natin para may lasa, may salty na lasa. And then, pwede din natin siyang gamitin as preservative. Kaya nga, di ba, paalat yung, for example, yung bulad. So, nilalagyan kasi ng asin to preserve the fish. Okay, so meron pa tayong ibang pang mga preparations class na nilalagyan ng asin to increase their shelf life. Okay? Pero how about sa pharmaceutical na side? NaCl is used as an electrolyte replenisher. Number 1, si sodium chloride is considered an electrolyte. Inside the body, mag-ionize kasi yan siya. So, inside the body,
Pag i-take natin si sodium chloride, it will syempre give us the sodium ion and the chloride ion. And sila, may kanya-kanya yan silang activity sa ating body. Even yung heart natin needs sodium para mag-beat siya. Yung mga muscles natin, kailangan din natin ng sodium para mag-contract. So, kapag nakulangan ka ng sodium sa body, pwede kang magkaroon ng sakit. The condition is called hyponatremia. So, from the name itself, hypo, mababa. Nat here is our sodium, and then basta nag-end yan siya sa imia, meaning sa blood. So, mababa yung sodium mo sa blood. Okay? And paano kung nag-hyponatremia ka, the patient may experience headache, dizziness, the usual na signs and symptoms. Pero the patient will have fatigue also, and this will be life-threatening at the same time pag kulang ka ng sodium. So, binibigay natin sodium chloride. Meron talaga tayong tablet class na sodium chloride na binibenta sa pharmacy. So, hindi lang yung kain ka ng asin, ha, kaparat po na, oy. Meron din tayong sodium chloride talaga na tablet. And at the same time, meron tayong IV fluid replacement nito. So, kanaganing in layman's term for a while kay lobat day siya, isaksak na no. Sige, let's continue. Yung sa community nga, pag nako-confine sa hospital, di ba always ang ginaingon, dextrose siya. Pero hindi naman yung lahat dextrose, ha? IV fluid replacement ang tawag natin dyan. Okay? Kasi pag sinabi mong dextrose, ang binibigay talaga natin dyan, sugar. That's the glucose. Okay? Kasi yan yung talagang sugar natin inside the body. Kaya binibigay siya as IV fluid kasi, di ba, yung may sakit, walang energy, ganon. Pero hindi lahat ng binibigay dextrose. Yung iba, mga electrolyte replenisher, kagaya ng sodium chloride. Meron tayong tinatawag na PNSS, that's plain normal saline solution. Okay? And this one contains 0.9% NaCl. So, ganito lang yung concentration niya. Kasi ito yung concentration lang din ng sugar na nasa blood natin. Salt na nasa blood natin. Ito lang. Meron din tayong plain normal saline solution for irrigation. May nakalagay siya na for irrigation. Ito yung pinanghuhugas nila, class. Okay, pinanghuhugas nila sa sugat. Normal saline siya. Kasi kung tubig masakit, diba, makatry mo, ihugasan mo tubig, imuhang samad, masakit yan. Then, syempre, hindi din pwedeng alcohol. Masakit yon. Sobra pa sa sakit sa water. So, ang pinanghuhugas natin, yung normal saline solution with 0.9% NaCl, kasi since it has the same salt content with blood, wala kang mafe-feel na sakit. Okay? O kaya if you're a fan of like mga medical genre na mga palabas, 'di ba, during operation, makikita nyo parang may binubuhos sila doon sa body during operation na parang tubig lang. Pero actually, hindi yan siya tubig. It's the irrigation. Okay? Kasi hindi mo siya pwedeng lagyan ng tubig directly yung body natin. Pag-burst yung ating mga red blood cells. Okay?
Sige. So, do not call it dextrose, ha? Let's correct the misconception. If hindi naman talaga dextrose ang binigay, do not call it dextrose. Let's just have the IV fluid. IV fluid lang talaga. And yung IV fluid na yan, isa pa yan siya sa i-memorize natin, no? Kasi color coding yan siya sa hospital class. Check natin ha, meron tayong different. Before tayo mag-break, mag-break tayo ng time. Makikita nyo here, na different color yan siya. Wait. This one. I-memorize nato ni siya. Ini sila, sa community, public, we call them dextrose. Kana tanan atong tawag dextrose, pero dili na tanan dextrose class ha. And then naka-color coding yan sila. Palaki natin. Etong red, ayan yung dextrose. That's 5% dextrose in water. Pero yung iba hindi. Just like this one, the green one is mannitol. That's a different drug. And then dili klarong uban. Itong pink one, this is 5%, D5LR ito. Meaning 5% dextrose in lactated ringers solution. So aside sa dextrose, may kasama siya. And then nasa likod, hindi na siya makita. Ito, this one here. Ito yung 0.9% sodium chloride. Ito yung plain NSS. And kung for irrigation yan siya, yun yung pinapanglinis natin. Or yung sa mga doctor during operation, to get rid of the blood, for example, during operation, ginagamit nila yan. Parang ginayabo nila no, inside sa body. So, IV fluids ang tawag natin dito ha, hindi dextrose. Pila lang kabuk ang dextrose din ha, kanang pula lang. Kana, yung iba sterile water for injection pa. Ito, dextrose ito pero this is what you call the D5LR kay dextrose 5% in lactated ringers solution. So, kung naka-color coding yan, yung mga IV fluids na to. Okay, and then may kanya-kanya silang gamit ha. Binibigyan natin ng dextrose. Kung wala na talagang energy ang ating patient, di siya makakain, so wala siyang source of energy. Bigyan mo siya ng dextrose kasi that is our sugar in the body. If, for example, na-dehydrate na yung ating patient, pwedeng IV replacement na mga 0.9% NaCl, pwedeng ganun kung naanay dehydration. Or kung kulang na siya ng potassium, ng calcium, pwede kang gumamit ng yung ringer solution or yung lactated ringers solution. So, kanya-kanya sila ng gamit. Depende sa condition ng patient. So, hindi pwedeng bisag unsa lang imuhang ihatag. Kanang pink, ganahan kag pink mo, ihatag nimo sa imong patient. Hindi siya ganon. Naka-color coding lang siya to easily identify them. Pero it will be the doctor na mag-decide kung ano yung ibibigay sa patient. Or even the nurse can assess the patient kung ano yung need niya na IV fluid. Pero, syempre, directed yan siya ng doctor. May doctor naman tayo sa ER. Okay? So, let's take a break first for 10 minutes. And then we'll continue with the other compounds of sodium. Okay? Okay, mag-turn off ng cam. Yung Hello, ma'am. Yes. Ma'am, regarding po sa PPT po, are you going to send it sa Schoology po? Ay, okay, thank you so much po. Tapos, if ever man, ma'am, namugog ko ikarang nabarohan na libro, if ever nga naana siya diri sa libro po, ma'am, or wala. Depende sa libro na imuhang nahulaman. Sino siya nga libro? Isa pa, wala ba balaan? Kay Ma'am Manansala, tapos kay Gloria po na version. Ang author po, I'm not very familiar. Pero just read the book if ever yes po. naa siya. Okay lang, just read. Okay na siya. Okay kaya na siya magbasa mo o libro class kasi syempre hindi natin ma-discuss lahat. So meron kayong makukuha dyan sa libro na yan.
Okay? Thank you po. Yeah, pwede mo add to og library to check. Oops. Sige. Be back after 10 minutes. Oops. Right. So we ended here with sodium chloride, no? Pero let me just add another use of our sodium chloride. This is used as an antidote for iodinism. Antidote for iodinism. Pag sinabi mong iodinism, baliktad yon. Kanina hyponatremia yung sinasabi ko no mababa. This time, poisoning ito or toxicity of too much iodine in the body. So to get rid of the excess iodine inside, we may add sodium chloride for its easy or rapid na excretion. Para madali siyang i-excrete sa body, pwede mo siyang bigyan ang patient ng sodium chloride. Now, aside from sodium chloride, we have here the sodium citrate. It's an anticoagulant. When you say anticoagulant, it prevents the formation of clot. Okay, I hope that is clear. Pag sinabing anticoagulant, it prevents the formation of clot. That is the reason why yung toxicity naman, pag nasobrahan ka naman ng sodium citrate, you may experience bleeding or hemorrhage. Kasi hindi na nagpo-form ng clot yung dugo. And the anticoagulant activity is not because of sodium, but instead, it's because of the presence of citrate. So ito yung citrate natin ha, this part here. C6H5O7 is our citrate. And then again, that is responsible for the anticoagulant activity of the sodium citrate. Now, aside from that, sodium citrate is also a diuretic. And this one can be used for patients with chronic acidosis. What again is our normal pH range sa blood? Ano nga ulit yon? pH range natin? Normal. Yes, Miss Alman. Ano po, between 7.35 to 7.45. Okay, very good. Our normal body pH is 7.35 to 7.45. Lower than 7.35, the patient may experience acidosis. And then higher than 7.45 is alkalosis. Both of these conditions are life-threatening. So if the patient experiences chronic acidosis, we can give sodium citrate kasi nga it's an alkalinizer. It's alkaline or basic in nature. Alright? And aside from that, this is a buffer. Ano ba ibig sabihin ng buffer class? Ano ba ibig sabihin ng buffer? Have you discussed this sa botany ba or sa anong subject? Ano ibig sabihin ng buffer? Pag narinig niyo yung word na yan, buffer is any substance that resist changes or change in pH. Okay? So, yung body natin mismo, meron tayong buffer. Hindi si sodium citrate ha do. Sodium citrate is a buffer, pero yung body natin mismo, may buffer tayo para ma-maintain itong pH na ito. So, hindi yan siya basta-bastang nag-change even if we take like medicines na acidic or basic or kumain tayo ng food na acidic or basic, hindi basta-bastang nag-change yung pH ng ating body because of the presence of buffers. Okay? Pero sodium citrate is also a buffer. Hindi siya normally makikita sa body natin, but we can use sodium citrate as a buffer for our pharmaceutical preparations. So, meron tayong mga gamot na kailangan meron din silang mini-maintain na certain pH or certain pH range. Di pwedeng mag-change yan kasi nasisira ang gamot pag nag-change. So, pwede tayong magdagdag ng buffer doon sa ating preparation. Right? So, ito si sodium citrate. Yan yung isang gamit niya. And at the same time, this one is an expectorant. Pang-expel ng phlegm.
Okay? Now, in the laboratory, we can differentiate the tartrate and the citrate using the Denich test. Itong test na ito uses pyridine and acetic anhydride as the content of the reagent. Meron silang ratio 3:1, meaning 3 parts of pyridine and then 1 part of acetic anhydride to make the reagent. And if we are going to place or to add this in a sample, kapag ka may citrate yung sample natin, it will give us a carmine red color. So ito yung positive result kung meron nga talagang citrate yung samples natin. Pero kung tartrate naman ang meron sa sample natin, it will give us emerald green. Yan yung makukuha natin for the niche test. Again, that is just to differentiate tartrate and citrate in the laboratory if in case hindi natin alam ano yung identity ng isang chemical substance na hawak natin. Can perform this test. Okay, any question or clarification? May gusto kayong i-ask before I move on to sodium fluoride. Excuse me. What if hatiin yung tablet into 2? Sige. That is a very good question, class. Hindi lahat ng tablet pwedeng hatiin, ha? How do you know if a certain tablet is allowed na hatiin? You have to look at the tablet itself and you have to look for the score. When I say score, yung tablet lang na may ganito. Okay, yung may linya sa gitna. Di ba may mga tablet talagang may linya sa gitna? Meron ding tablet lang talaga siya bilog, pero wala kang makikita na linya sa gitna. So itong linya sa gitna, we call this a score. And ito yung magsisignify sa atin kung pwedeng hatiin ng tablet or hindi. Kung wala siyang ganyan, wag mo talaga siyang hatiin kasi we cannot guarantee the normal distribution of the drug sa buong tablet. Okay? Kasi kapag may score, magagaranti natin na kung 500 milligrams ito, 250 on this side, and then 250 on the other side. Okay? So, wag basta-bastang maghati ng tablet, ha? Okay? I hope I answered that question. What else? Yung sa dextrose, IV fluid. What kind of fluid po ang gamit for dehydrated patients? Then how will it work? Depende sa condition ng patient, depende sa sakit niya, but if the person is dehydrated, most likely, we give electrolytes. So, pwedeng sodium chloride, yung PNSS na sinabi ko kanina, pwede din yung lactated ringers. The lactated ringers na electrolyte IV fluid, replacement contains sodium chloride, potassium chloride, and calcium chloride. Okay? And then, pwede din yung, may sodium lactate. May lactated ringers pa lang sinulat. Kung ringer solution kasi, yung 3 lang, without the sodium lactate. So, sodium chloride, potassium chloride, and calcium chloride. Now, pag dehydrated ang patient, number 1, kailangan niya ng fluid, syempre. And yun naman talaga nakita natin sa IV fluid replacement, may tubig siya. And aside sa tubig, meron siyang electrolytes. So, itong NaCl, itong potassium chloride, yung calcium chloride, kapag ka nasa loob kasi ito ng body natin, class, nag-ionize na sila. When I say nag-ionize, nagkakaroon sila ng charge. So, for example, sodium. It will give you sodium and the chloride ion, the potassium,
na chloride, and then calcium also. So ito sila, mga metals, mga ions yan sila, and then they are needed for normal cell functioning. Okay? Kagaya ni calcium, kailangan natin siya para mag-contract yung ating mga muscles. Si potassium naman is a very important electrolyte for heartbeat. So kung makulangan ka ng potassium class, pwedeng hindi na mag-beat ang heart mo. Or kung masobrahan ka man, yung by the way sa lethal injection, wala na may death penalty sa Philippines karon, pero sa una tong napay death penalty, tapos yung way is through lethal injection. Ang binibigay lang nila dyan is potassium. So pinapasobrahan ng potassium sa pag-inject, tapos mag-arrest na ang heart. Kaya sobra-sobra na yung pag-work niya sa daming potassium na binigay. Kapag kasi dehydration class, example, nag-diarrhea, as well as nag-vomiting yung patient natin, hindi lang tubig yung kulang. So pag ma-dehydrate, yung mga cells, wala na silang tubig, namamatay sila. So, kailangan natin bigyan ng water. But at the same time, during diarrhea and vomiting kasi, and even if you have high fever, lumalabas kasi sa body natin yung mga electrolytes na yan. So, na-incorporate doon sa feces or sa ihi or sa suka. Nalalabas natin yung mga potassium, mga sodium na yan, and then nakukulang siya sa body. So, hindi mo na siya magagamit for normal cell functioning. Wala ka ng lakas kasi hindi na nagka-contract yung muscles mo kasi kulang na siya ng calcium. Kaya yung heart, humihina na yung kanyang contraction kasi walang potassium. So, kaya kapag dehydration, hindi lang dapat tubig yung binibigay, kasama yung electrolytes. So, ito yung mga examples ng IV fluid na merong electrolytes. Pero kung dextrose ang binigay, kung pure dextrose lang talaga siya, meron tayong D5W, meaning 5% dextrose in water. So, water lang yon at the same time, dextrose. Dextrose is sugar para sa energy. So, hindi nare-replenish yung ating electrolytes. Mas okay siguro kung D5LR yung ibibigay sa patient. Dextrose 5% in lactated ringers. Kasi si lactated ringers, meron siya nitong tatlo and the sodium lactate. And then may D5 ka pa dyan. So complete siya. Meron pa siyang dextrose. So magbibigay din siya ng energy sa body kasi meron siyang additional dextrose. Pero ito kasing mga dextrose na ito, hindi natin supposedly ibibigay natin ito kapag hindi natin binibigay ito sa mga patients na diabetic kasi it will add to the sugar nila sa kanilang blood. So, usually kung diabetic yung patients, dito tayo sa baba. Either PNSS, lactated ringers, or ringers solution. Okay? For a while, nakikatulog ako ilang times sa akin. Yep. Ito pa yung age po ang basihan kung ilang milligrams po ng gamot. Pwedeng age, pero most of the time, it's the body weight. So, yan yung ituturo sa inyo sa PharmCal na if we're going to compute the dose na ibibigay natin sa ating patient, we will usually look at their body weight. Kasi may mga batang malalaki na kahit, for example, 5 years old pa lang sila pero malaki sila, pwede silang ma-underdose. Meron ding mga pila na ang edad, pero payat sila, no? So, mababa yung kanilang body weight. Kung bibigyan natin sila ng usual dose, pwede din silang ma-overdose. So, yung mas binibigyan natin ng consideration sa
determine ng dose ng patient is yung body weight talaga. Kaya kinukuha talaga yung body weight na yan kapag ka nagpapa-hospital kayo or pag nagpapa-check up. Okay? Same po ba lahat ng tablet in just 1 hour ma-dissolve or iba-iba po ng minutes or hours bago ma-dissolve each tablet? Iba-iba sila. Pero we have an approximation of at least 30 minutes to 1 hour for a tablet na mag-disintegrate and ma-dissolve. Okay? Kasama yan siya sa tinitest natin kapag ka mag-internship na kayo sa Manof sa sunod, ma-assign kayo sa testing area, hindi pa ibabalot ang gamot sa kanyang packaging. Tinetest na kung matutunaw ba siya and then gaano katagal yung time niya sa pagkatunaw. So yung ating standard talaga, 30 minutes to 1 hour. Pag beyond that, minsan nag-product recall sila. So, ginagawa ulit yung gamot para mapasok siya dun sa 30 minutes and 30 minutes to 1 hour. Okay? Pwede man, pero yung NaCl na tinutunaw sa tubig, pwede naman. Kaya lang, kung hinahalo mo siya sa tubig, there has to be an exact amount na itutunaw mo sa tubig tapos yun yung inumin mo. Kasi kung wala kang parang pang measure, kasi masubrahan. At the same time, kaparat ba? Parato pa na. Pwede naman kayo mag-energy. By the way, magkaiba ang electrolyte drinks sa energy drinks. Class ha, yung ating energy drinks, yun yung merong caffeine. So again, pag sinabi mong energy drinks, meron yan siyang ganito, caffeine. Kaya nga energy drink kasi magmata jud ka. Okay? Kagaya ng mga Lipovitan, Red Bull, ano ka bang mga ganyan yan? Hindi na ako nakakita ng ganyan. What else? Red Bull, Lipovitan, mga energy drinks. Sa una, we have the Extra Juice. Mga energy drinks na sila. So, caffeine ang sulod ana. Okay? Sting, not very familiar with Sting, but I think yes, it's under the energy drinks. Let me check kung ano laman ng Sting. Not very familiar with that for a while. Pero magkukuga inom anak. Good. Sting. See. Say content. Yeah. Energy drink siya kasi may caffeine siya. Yung Sting. Yan. Basta may caffeine plus. Oh yeah, Cobra. May caffeine din yan. So, energy drinks ang tawag natin sa kanila. Pero, yung mga electrolyte drinks natin, ito yung mga iniinom ng mga athletes. Minsan, iniinom din ng mga may sakit, no? Yung mga nagda-diarrhea. Kagaya ng, sa example, Pocari. What else? Yung pinaka-common, Gatorade. Yan, mga electrolyte drinks yan. So, anong meron dyan? May sugar yan siya, number 1. Kasi it will give you the energy that you need. Plus the electrolytes. So, yung electrolytes na sinasabi ko, yung nasa baba na nilista ko, sodium, chloride, potassium, calcium. So, electrolyte drinks yan sila, class. Pero, nganong ako na siyang iingon, let me remind you, hindi yan sila juice na you can take anytime pag humanin yung kaon. Okay? Number 1, inom ka ng energy drinks if you need to be awake, like mag-drive ka, pero huwag yun mga araw-arawin ha, grabe. Or pwede na mga pero ang sugar, maganda ni daghan. And then, ang electrolyte drinks like Gatorade, mga Pocari, hindi yan pang araw-araw class na inumin. Kasi,
Meron yan silang content, sabi ko nga, electrolytes and sugar. And pag wala ka namang ginagawa or wala kang sakit, pwede kang magkaroon ng toxicity neto. Sosobrahan ka ng sodium, potassium, or calcium. So, hindi mo siya araw-arawin. Or, pwede mo siyang araw-arawin kung number one, athlete ka. Kaya nga, di ba, yung mga endorsers niyan, look at them, di ba mga athlete sila? Nganong pwede sila mag-adlaw-adlaw? Kasi they sweat a lot. Adlaw-adlaw pod. And sa sweat kasi, na lalabas din natin yung mga electrolytes na yan. 'Di ba nakatilaw na mo sa inyong singot, sa ilasa, 'di ba parat? O na, kasi naa din ha ang sodium, ang potassium, etc. Nalalabas natin siya sa sweat. So, pwede sila. Pero kung hindi ka naman athlete, kagaya natin ngayon, buong 2 hours, nakaupo lang tayo, wata nagsingot, nga mo inuman tao Gatorade, no? Masubrahan na hinuon taani og mga electrolytes. Or pwede din naman sa mga nagda-diarrhea, pwede naman siya. O kaya yung mga nagde-dengue, pinapainom ng Gatorade for example, kasi wala tayong gamot sa dengue class. Ang ano lang talaga sa dengue is for dehydration. Bigyan lang talaga natin ng fluid at the same time electrolytes para dumami yung kanilang platelet counts. So wala talaga tayong pampadami ng platelets na drug, certain drug. Hello. Asan ako? Yes, oo. Effective naman yung nakagamis na form. Ang tawag natin dyan, dosage form. Meron kayong subject class sa, I don't know anong year yan. Uy, second year man siguro or karong second sem. Meron tayong DDS na subject. DDS sa political na side ha. Meron talaga tayong subject class na DDS. DDS means Drug Delivery System. And doon kayo tuturuan ng mga different dosage forms kung paano sila gagawin. Siyempre, starting with the basic like tablets, capsules, syrup, tuturuan kayo how to make those things. And then yung gummies is just a type. Para usually ginagawa yan siya para sa mga bata. Pero yes, kasama yan siya sa mga dosage forms natin. And then they are still effective, yes, since they contain kung ano man yung content nila. I hope that is clear. Body weight. Yeah, especially sa mga ini-inject na drug, body weight is still given consideration. That's a very important thing to consider, class. Nagko-compute din tayo based on body weight kung gaano karami yung drug na i-inject natin sa isang tao. So, hindi yan siya na, for example, 0.5 ml ang in-inject sa isa, ganun na din yung sa isang tao. Hindi, nagko-compute tayo. Para exact ang dose, hindi siya either ma-underdose or ma-overdose. Bakit pag nilalagnat, pinapainom ng Gatorade? Kasi pag nilalagnat tayo, since mataas ang temperature ng ating body, nag-evaporate yung mga fluid sa body natin. Okay? And kasama dun sa pag-evaporate class, yung mga electrolytes natin, kaya pwede natin painumin ng electrolyte drinks yung mga may lagnat. That is for fluid and electrolyte replacement. Pero kung wala kang lagnat class, parehas na sa inyo karon naglingkod lang mo, ay mo ginuman ng Gatorade, ha? Okay lang na siya sa lagnat. Bawal, bawal yan. What do you mean bawal isabay both? Itong dalawa? Energy drinks and electrolyte drinks ba ang ginamit ko? Yes po. Pwede naman. Pwede naman siya pagsabay sa mga athletes. Kasi nakakonsentrate naman tayo sa caffeine when it comes to the energy drinks. And then, ginauto. Hindi man, okay lang. Labi na if, mataas yung temperature talaga ng body. Prone din kasi sa dehydration kapag mataas yung body temperature natin. Ano ba normal body temperature natin? Ay, okay. Tingali.
Ang normal body temp natin, that's 37 plus and minus 0.6 degrees Celsius. Yan yung normal body temp. Okay? So what does it mean? That's from 36.4 to 37.6 degrees Celsius. Normal pa yan. Beyond that, hindi na yan normal ha. Pag mababa na, sample 31 na lang imuhang temperature, pwedeng nagha-hypothermia ka na niyan. Makamatay na, nag-freeze na yung mga organ din ha. And then, kung sobra naman, mga 37.7, 37.8, yan yung kinoconsider natin na may lagnat na talaga. 37.7, 37.8, and so on. So, prone yan siya sa dehydration kasi nga because of that mataas na temperature, nakukulangan tayo ng fluid. Yung mga cells natin, madedehydrate. Okay? Anything else? Wala na? Sige, move on tayo doon sa sodium fluoride. Si sodium fluoride class, from the fluoride, gamit natin ito sa mga dental products, especially sa mga toothpaste natin, meron yan siyang fluoride. Pwedeng sodium fluoride. At 2%, pwede siyang anti-cardiogenic agent. When I say anti-cardiogenic, anti-dental caries. Pag sinabi mong dental caries, ito yung pagkasira ng ngipin because of the action of bacteria. Like kumakain ka, syempre sugar yan. And then, kinakain kasi siya ng bacteria. And then habang kinakain ng bacteria yung mga natirang food debris sa ating ngipin, nagre-release kasi siya ng certain acid. And yun yung sumisira class sa ngipin natin. Okay? So, pwedeng magka-dental caries yung ating patient. Pwede din siyang 1.1% sa mga dentrifices. So, different ang concentration. Nevertheless, pag sinabi mong sodium fluoride, anti-caries siya, meaning para sa to prevent dental caries or mga cavities. Okay? Pero, class, fluoride is considered a very toxic and harmful element. So, hindi natin siya pwedeng i-consume ng napakarami. So, dili pwede mag-toothbrush kapila sa isa ka adlaw. Ha, basig kada kaon ninyo mag-toothbrush, kaon karon toothbrush, after 2 hours kaon na sad toothbrush na sad. Hindi. Hindi pwede kasi may fluoride yan and that will become toxic na sa body. So, enough na actually ang 2 to 3 times a day actually ang mga dentist, a lot of them would recommend twice a day na pag-toothbrush. Kasi toxic yung ating sodium, yung fluoride ha. Sodium is not really that toxic, but the fluoride itself is very toxic. It will cause yung painful na slow healing na burns. Okay? So, nakakasunog kasi ito ng tissues class sa katoxic niya. And yung antidote natin, kapag nagkaroon ka na ng toxicity ha sa fluoride, is calcium gluconate. That is to cancel out the effect of the fluoride. Yan yung ating antidote. So, sa mga bata especially, hindi talaga ito pwede class kasi, syempre, their gums are very sensitive pa and hindi pa well-developed yung ngipin. So, nasisira instead na napoprotektahan, nasisira na yung ngipin ng bata. Kaya meron tayong mga toothpaste para sa bata na fluoride ion free, meaning walang fluoride ang kanilang mga preparation sa toothpaste. Yan yung brand Sunsflow. That brand does not contain fluoride sa preparation. Okay? Kasi kapag masobrahan ka ng fluoride, you may experience this one, dental fluorosis. Okay? So, dental fluorosis. Anong mangyari sa'yo kung magda-dental fluorosis ka? Yung enamel mo sa sa ngipin mo, mag-mottling yan siya. We call that mottled enamel. Magda-discolor yan siya.
Instead na puputi ang ngipin mo, magdi-discolor yan siya, and yung ngipin mo mismo is in layman's term, magabok siya, mag-soften. So, mas madali noon siya na maguba kung mag-dental fluorosis. Kasi ganito, ang ngipin kasi natin is made up of calcium, 99% calcium plus other materials like phosphate. And ang combination nito is called hydroxyapatite. Yan talaga ang content ng ngipin natin. Kapag ka nagtutoothbrush tayo or naglalagay tayo ng fluoride plus directly sa ngipin natin, instead of hydroxyapatite, magiging fluoroapatite siya. Okay, fluoroapatite. And itong fluoroapatite kasi is harder compared sa calcium na hydroxyapatite. And then, at the same time, since a harder solid, it protects the teeth against caries or cavity formation. Yan yung work talaga. Kaya lang pag nasobrahan, instead na maprotektahan, ang imuhang ngipon kay magabok. So ito, let me show you a picture. This is an indication of a dental fluorosis or a mottled enamel. As you can see, there is discoloration sa ngipon. Ano yan? This one. Pag nag-iba ang color, pwedeng nagma-mottled enamel na siya. That's an indication na masyadong sensitive na kumuk na imuhang imuhang teeth. So, madali na yan siyang masira. Pwede na siya matipak, kay soft na siya kaayo. So, hindi pwedeng masobrahan. Plus, so, dili mag-toothbrush of 5 times a day, ha? Struggle. O kaya this one is an example of a dental fluorosis. Hindi masyadong klaro sa picture, no? Or this one is an example of a dental fluorosis. Okay? So, brittle na ang teeth. Nasobrahan ng fluorine kasi fluorine is a very strong chemical substance. Okay? Questions or clarifications? Yes. Miss Castro. Ano po, ma'am, if a kid accidentally swallowed toothpaste na may sodium fluoride, ano po, ma'am, what could happen po and what should be done first po? Yung kid po talaga. Kanang natulon mo, in short? Yung kid po, ma'am, diba, as what you've said earlier po na dili pwede ang kid na may maggamit ng toothpaste na may na may sodium fluoride. Pero what if po, ma'am, if na-swallowed niya tong toothpaste na may sodium fluoride po, what could happen po and what should be done at first po? Okay, number one, depende yan siya sa amount ng fluoride na na-swallow niya. If konti lang naman, wala namang mangyayari sa kanya. Kaya naman yun ng body na mag-get rid yung fluoride inside. Ma-counter naman yun siya ng body. Pero pag sobra-sobra na talaga, dun na papasok yung toxicity ng fluorine since it's a caustic, it's a corrosive substance. Sa baba pa lang or even sa esophagus, masusunog na yan. Kung daghan kaayo ha, pero kung nag-toothbrush lang naman siya at konti lang yung nagamit, okay lang yun. Pero wag naman araw-arawin ka to, dili na to okay, kaya daghan na kaayo iyahang natulon. Kung kaisa lang man, okay lang na, kaya yan ng body. Okay? So, kung nasunog na, syempre may mga surgical procedures na pwedeng gawin dyan or mga antidote na pwedeng gawin like the calcium gluconate. Pwede na tayo mag-administer. How about yung mouthwash? Ano inyong manang gitulon ang mouthwash? Kasi may nagsugo ninyo nga inyuhan ng tulon. Si mouthwash also contain fluoride plus. Huwag niyo naman inumin yan. Ha? Please, ano yan siya? Swish and spit after. Pero meron tayo talagang mga mouthwash class na swish and swallow. Yun siya, meron yun siya mga gamot na, for example, antifungal, na for example, meron kang fungal infection dito sa esophagus pababa, kaya siya pinapaswallow after ka mag-swish para magamot din yung mga nag-cause ng something, ng infection here sa baba.
Pero yung mga normal mouthwash lang nato, okay lang na kung kaisa kaya yan ng body. Pero kung kadaghan na, grabe giinom na. Grabe naman ako eh. Giinom na na ni mo daghan kana makasunog na na class. Kasi that is intended only for external use. Isahin niyo yung inyong lalagyan. May nakalagay dyan, external use only. And a lot of mouthwashes class contain alcohol. Merong mga mouthwashes talaga na may alcohol. Siyempre, you know what alcohol can do in the body pag ininom siya. Okay, anything else? Ay, the struggle. Yes, Miss Ismael. Ma'am, how about po yung mga food na contain siya og sodium fluoride like yung mga ano good ma'am shrimp kay di ba ga-absorb man yun sila og sodium fluoride po. Shrimp? Yes po, kay di ba sa dagat ma'am pud na sila. So Oo. merong sodium fluoride po. So safe ra po ba siya? I mean safe man siya kaunon pero wala po ba siyang bad effect sa body? For a while, ha? I'm not very familiar with that. Ay, yeah. Ah, okay. Sige. Yung ating shrimp class do absorb shrimps, no? They do absorb sodium fluoride pero at a minimal amount. So, very small lang ang content ni sodium fluoride sa shrimp. And because of that, hindi talaga siya magkakos ng problem. Okay? By the way, balik tayo dun kay Paracelsus. I don't know if mention siya sa inyo sa botany, but according to Paracelsus, the difference between a drug and a poison is the dose. Okay? So, sodium fluoride may be a drug. It's anti-carcinogenic or you may consume that one in the environment like sa shrimps natin. Pero they will not cause toxic effect in the body if konti lang. Doon na siya magkukos ng toxicity kapag marami na. Okay? So that is true for all drugs actually except for poisons kasi kaya nga tinawag silang poison so wala silang good effects sa body. Harmful lang lahat. Pero yung mga drugs natin can be poison also kung ano siya, masyado ng marami. So, okay lang yung sa shrimp class, konti lang naman. Unless pud kung daghan pud kay mo kauno, no? Grabe, sa kabukag na shrimp, imong nahurot. Mamatay na kaanas kadaghan sa histamine. Dili ka sa sodium fluoride mamatay sa histamine. Okay? So, okay lang yan siya. Nagamit kasi nila yan, no? Naglalagay sila sodium fluoride sa water para dun sa shrimp. Pag ano nila, even sa dagat, meron. So, kaya nila ma-absorb yan. Pero konti lang. Anything else? Wala na. So, dito tayo sa ating sodium hydroxide. Before tayo mag-end class, we have caustic soda, lye soda, sosa. Ito yung mga binibili ng mga parents natin, no? The soda, liquid sosa. Kapag ka may bara-bara yung mga, ano nyo dyan, sink nyo kung may bara siya, excuse me, nilalagyan ng liquid sosa. Ito yon, the sodium hydroxide. Now, it's a very strong base, a strong alkaline substance that if you are going to drink it or magkaroon kayo ng exposure to it, malagay siya sa skin nyo, magkukos talaga siya ng destruction sa tissues. Masusunog in short. Okay? Ang problema natin with sodium hydroxide and other pa na mga alkaline substance, this will cause liquefactive necrosis. Liquefactive necrosis. This is for the basic substances, ha? Mga bases natin. Necrosis class, if you hear the word necrosis, it means tissue death or cell death. Alright? And then liquefactive kasi ang target ng mga bases natin, yung fats natin. Meaning, pag ang sodium chloride nalagay sa mukha mo, matutunaw yung mukha mo. Wala na kayo naong pagkahuman, kaya matunaw na siya. Okay? Yun yung kaibahan nila kapag acids. Kasi acids,
cause coagulative necrosis. Yung section may kagain na mga bata pa manawanan ninyo naabta na mula sa puso na palabas. Sa una kadang mula sa puso na palabas natin hay karakter nga gisabuyan siya og acid sa iyang nawong. And what happened? Parang nag-keloid no ihang nawong. Nadawat ihang nawong and then parang nag-form ng mga keloids dyan. Yun yung tinatawag natin na coagulative necrosis. Mag-coagulate kasi yung mga proteins kasi ang target ng acids natin. So, mo na siyang difference nila. Pag yung bases, erase imong nawong, kaya mag-liquefy man na siya, matunaw. Ang acids, okay pa, meron ka pang mukha, pero masisira. Sira pa rin siya. Okay? So, kapag, for example, sa ice mo nalagay yung chemical, actually, although dili na to gusto, pero actually better pa ang acid kaysa sa base. Kasi pag sa mata mo yan, natutunaw yung mata mo kung base like sodium hydroxide yung papunta sa eyes mo. Okay? Kaya ang lesson natin for the day, do not play with chemicals class. Especially this one, these are very strong chemicals which are very common in the laboratory. As in, makitaan yun nato ni sila permi sa laboratory. We are going to deal with sodium hydroxide almost every laboratory class natin. So, do not play kasi this is very caustic or corrosive. So, anong gamit nito? Number one, this is a saponifying agent. Saponification, di ba? Making soap. And ginagamit siya if you want to produce a hard soap. That will differentiate now a hard soap and a liquid soap. Kasi meron tayong mga liquid, no? Liquid soap natin. Kapag gusto mo, matigas talaga, hard soap talaga ang mabubuo, use sodium hydroxide. So, kagaya nito, pwede siya actually potassium hydroxide, pero potassium hydroxide most of the time produces liquid soap or soft na soap. So, ito, pag sinabing saponification, you will have a basic substance plus an oil or a fat. Again, you will get a hard soap or a bar soap. Just like this one, if you have sodium hydroxide plus the olive oil, you will get the Castile soap, which is not really common nowadays. But what is common is ito. Sodium hydroxide, kalihog kong, kanang i-edit nyo, capital dapat itong hydrogen ha. Sodium hydroxide plus coconut oil, you will get perla. Okay? And then sodium hydroxide plus palm oil and olive oil, you will get palmolive. Kaya siya tinawag na palmolive. So, mga hard soap yan. Pero if you want to get a liquid soap, yes, you can use potassium hydroxide. So, that's a different thing. And then aside from that, sodium hydroxide class is used in titrimetry. Meron tayo nito class sa ating QC na subject. Next semester pa yan. Yung titration na tinatawag, yan yung test na ginagamit natin for identification testings if you want to know the identity of our sample, or it can also help us in quantifying if you want to know the amount of a certain chemical or a certain substance in your sample. So marami nito, pero may nato ni gamito ng sodium hydroxide. Naghan mo ni siya gamit. Pero do not play with chemicals kay very caustic or corrosive. And then I'll end here with the soda lime. This is also known as calc soda. Soda lime siya kasi mixture siya ng calcium hydroxide which is the lime and sodium hydroxide which is called soda. So ang gamit nito is carbon dioxide especially for patient under anesthesia. Yung mga major surgery kasi gumagamit yan sila ng inhalational na anesthesia, yung nalagay dito, pero actually hindi yun siya oxygen, no? Parang oxygen lang siya. Pero actually during operation, anesthesia yun. To maintain the anesthesia if long ang hours of the operation. Kaya lang kasi syempre, humihinga yung patient, nagpo-produce also ng carbon dioxide, even yung anesthesia nagpo-produce ng carbon dioxide. So, to get rid of the carbon dioxide produced, pwede nating lagyan yung ating environment doon sa operation ng soda lime.
para ma-absorb itong carbon dioxide. Okay? So, it's already 3:30. I will continue with sodium hypochlorite and other pa na sodium na mga compounds next meeting. Okay? Any question or clarification?